maipadala sa Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O hindi nagsabuatan. Ay baka yun lang marinig yan. Baka sabihin la fake news yun kasi wala naman nagsabuatan. Nagtulungan. Ayan. Yung mga ahensyang nagtulungan, talagang todo coordination sila. Kada hakbang na gagawin nila dyan sa pagpapalipad na yan kay Tatay Digong mula sa Pilipinas papuntang Netherlands. Pakinggan natin ang mga punto de vista netong si Senator Robin Padilla. Diba? Mas mabisa kung nandun siya, no? Sa tingin nyo ba, ano ba? Mas iba kung kinumpronta niya itong si Torre at sinabi niya, no? Ikaw Torre ha, sumusobra ka na. Diba? Yung tipong di ka na naawa, 8 years old. Kakalad ka rin mo. Mas mabisa sana yung tipong pagka-tigas nitong si Senator Robin. Hindi, ano lang, kumaga, yun din kasi nababasa natin sa social media. Anyway, nandiyan din si Senator Robin para makipag-ugnayan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang magiging kahahantungan ng kampanya ng PDP Laban. Ito na, pakinggan natin ito. May kanya-kanyang opinion. May kanya-kanyang naratibo. Yan ang pinag-aralan ng mga abogado, guluhin yung mga simpleng bagay. Ano to? Mapambira talaga to si Senator Robin. Di ba, mas okay sana yung tipong, mas narinig ng mas maraming Pilipino. Ilan lang naman rich natin. Maabot ng 500,000, 600,000, 200,000. Pero pagka ito, mga ganitong klaseng litanya, lumabas sa Senado, naku, malaking ano ho yan. Tama naman ho yung sinasabi nito si Senator Robin Ito yung gawain ng mga abogado yung tipong simpleng bagay ginagawang komplikado. Sinasabi, wala nang mas tataas pa sa saligang batas. At yung karapatan na nakalagay sa saligang batas ng bawat Pilipino, hindi presidente Pilipino, dapat galangin at respetuhin. Di ho natin malaman kung anong nangyari dito sa mga opisyal natin. Ngayon pinagtatawanan tayo sa buong Southeast Asia, sa buong mundo, pinamigay nila presidente nila, mga ogang mga Pilipino. Masakit man nung sabihin, kahit tayo taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka lumabas tayo ng Pilipinas, pagka nakita kanila Pilipino, ang paningin sa'yo, ogag. Kasi yung bansa nyo, hindi man lamang pinotektahan yung isang tao na talagang pinagtanggol o sinubukang baguhin, naglingkod sa sambayan ng Pilipino sa inyong bansa. Kung meron man siyang nagawa, dilitisin niyo sa bansa ninyo. Ganun na kayo kainutil. Diba? Kahit na tayo taga-suporta ni Tatay Digong, kung tignan tayo ng ibang mga lahi, ganun-ganun na lamang, dinaig pa kayo ng Timor-Leste. Pantakan nyo, kababayan nyo na yung nasasaktal doon, pero binibigyan siya ng due process. Ine-exhaust muna lahat ng legal option para sa kanyang pagpapauwi kasi merong request Kesyo ito daw Timor-Leste masyado pang immature ang kanilang justice system. So ito ba ang kung tawagin maturity ho ba to? Kay Boying Raymond, anak ng tao, ano nangyayari sa natin? Ito bang natin? Ito bang justice system natin? Ito ba ang definition ng isang mature na justice system? Yung ipamigay ang former president at hindi kayang litisin sa sarili niyang bansa. Anak ng tao. Isa lang ang masasabi ko at isa lang ang totoo. Ang totoo dyan, bakit nandito si Mayor? Yo! Meron naman tayong batas sa Pilipinas. Yun lamang po ang punto. Kaya saan pa pumunta yung hearing na yan? Diyan po sa aming himpilan, sa aming bulwagan. Isa lang po ang totoo. Bakit nandito si Mayor? Yo! Opo, yun lang po ang atin pong kini-question. Meron po tayong korte sa Pilipinas. Kasi pagka pinag-usapan po natin ang opinion ng mga abogado, walang pupuntahan. Doon lang po tayo sa katotohanan. Meron tayong bansa, kung meron mang kasalanan si Mayor, doon dapat siya nililitis. Hindi po dito. Hindi po tayo nasa ilalim ng mga banyaga. Matagal na po tayong may kalayaan. Yes. Kaya sana po, maintindihan po nating lahat, ano man ang inyong politika, ano man ang inyong naratibo, ano man ang inyong kulay. Isa lang po ang katotohanan. Tayo po ay may soberenya.
Dapat ang lumilitis sa Pilipino, kapwa Pilipino. Yun lang. Correct. Yun lang naman ho yun. Yun lang yun. Yun lang Hindi yun. kasi yung pinaniniwalaan natin, magiging issue pa yan eh. Mag-create ka pa ulit ng panibagong kaguluhan. Ayaw natin ng kaguluhan. Doon tayo sa totoo. Huwag natin alisin doon. Pagka nilihis natin kasi, opinion nito, opinion ni ganon, opinion sinabi nito, sinabi nito. Lahat ng opinion ngayon, wala nang saysay kasi nandito na si Mayor. Isa lang ang totoo uli. Iuwi na natin si Mayor. Isa lang, yun lang po. Yun lang talaga mga kababayan. Ang panawagan at hinaing ng sambay ng Pilipino ngayong mga panahon na to, iuwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto ho, rekta ho tayo. Nako, eto na nga ba sinasabi natin? Ito yung kumbaga, ito kaya kung tawagin ho natin ito, the master plan. Yan. Oh, ano sabi nitong nag-usap tong dalawang ano na to, itong dalawang unggoy na to nag-usap ito Ganito gawin mo, Amy. Patawag ka ng hearing sa Senado, kunin mo ang simpatsya ng mga DDS. Tapos ako naman, bilang isinama kita dyan sa alyansa ng mga mambubudol, ang gagawin ko dito, Marcos skip sister in Alliances Cavite sorties. Amy Marcos. Amy says, okay. Diba? So, yung ang tawag dito, yung strategy. Kasi di na pumapasok yan si Amy sa Magic 12 Di na pumapasok. Kailangan niya ho ang boto ninyo. Kailangan niya ho ang boto ninyo. Okay, maraming salamat doon sa nangyaring hearing kasi kahit ano pa nangyari dyan, kahit ano pa napag-usapan, naging resulta, wala naman napanagot, walang may kasalanan, lahat sila tama ginawa nila. O, kahit pa paano okay pa rin kasi nakita ng ating mga kababayan yung pang-aabusong ginawa ng administrasyon. At doon sa bahagi na yun, maraming salamat. Pero dito sa galaw ng kapatid nitong si Amy Marcos na si Marcos Jr., pinapakita niya na tipong, okay medyo di ka na pumapasok sa survey. Kasi dati medyo nagna-number 13, number 12 ka, noong medyo malapit ka pa kay Nadigong. So ang gagawin natin ngayon, dahil nga kilala ka bilang mangga, gigitna ka na. Pakita mo sa mga taga-suporto ni Digong, dito ka, nasa gitna ka, at dito naman, basta ako dito sa mga loyalista, Ilocano ka day, Ilocano ka. Tutulungan ka ng mga kababayan natin. Nasa sa inyo na ho yan mga kababayan kung paano nyo basahin. Pero ang sigurado ho natin dito, meron hong gustong maging mamangka sa tatlong ilog. Diba? Marami hong gustong gawin itong si Senator Amy Marcos na kung saan ang nakikita natin talagang yung pag-uusap sa pagitan nitong si Amy, nitong si Marcos Jr., mga alyansa at kung anong gagawin sa kanyang kampanya. Dahil ngayong mga panahon na to, madam, alam namin ang sitwasyon ng iyong standing mo sa senatorial election. Hindi ho kayo pumapasok. Kaya nga yung hubang ginawa nyo na yun, ang motibasyon para mawin nyo, maibalik ang tiwala ng mga DDS sa inyo. Nasa sa inyo ho yun mga kababayan. Pero ang atin dito, masaya na ho tayo doon sa 10 ilinatag sa atin itong si Vice President Sara Duterte. At sa susunod na video natin, pag-uusapan ho natin yung mensahe nitong si VP. Masaya na ho tayo doon. Tayo talagang susuportahan natin yan. Mag-INC ho tayo, magba-block voting ho tayo. Yung 10 kandidatong isinusulong nitong si VP Sara, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dahil diyan sa pag-skip, pag-sasagawa ng hearing, maibabalik na yung tiwala at isasama yan sa mga kandidato ni Tatay Digong, malayo pa ho mangyari yun. Siguro kung mapakontempt niya alinman sa mga gabinete nitong si Marcos Jr. at publicly sabihin niya na Marcos Jr. magpa-hair follicle test ka, siguro yon medyo pag-iisipan ko pa. Pag-iisipan pa siguro ng mga kasama natin. Ako personally, medyo pag-iisipan ko na yon.
Pagka mismong siya, sinabi niya, Marcos Jr., kailangan mo nang mag-order ko ng hair follicle test. Diba? Siguro doon, medyo pag-iisipan ko na. O di naman ho kaya, basta alin man doon sa mga kondisyon natin na yon, may mga contempt at dapat sabayan, may mga contempt sa gabinete, sa susunod na hearing, at hamunin niya ng hair follicle test itong si Marcos Jr. Doon, sa tingin ko, pag-iisipan ko na kung susuportahan ko yan si Ayn Marcos. Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Distress Mother. Alam ko naman ito lang hinihintay niya na yung pakinggan yung ating mga mga masasabi natin dito sa video na to eh. O iyarin lamang na hinihintay nyo ho dyan. Umpisahan na ho natin tong video na to. Okay? Ayan, finally na-meet na po Distress natin Mother. siya. At Ganda ni Distress makakapanayam Mother, natin siya ngayon at siya na magkakwento sa panggigipit ng Marcos government at syempre ni Liza at ang kanyang ex. Hi Sheena, so thank you. Sheena, At, si Ma'am Sheena. Ang ganda ni Ma'am Sheena. Finally nag-meet na tayo. Grabe, you know what, talagang from whistleblower Maganda si Ma'am Sheena. na concern sa iyong case Wow. o sa nangyari sa'yo. And we're here, we're together. So, kumusta ka naman dito sa Belgium? Oh, it's been a very long journey, challenging journey for me. Being here in Belgium is a miracle. For me, this is my second life and my children's life. We are protected here in Belgium. We are quite okay, very well, and we are integrating. My children have integrated as well to the school. Kailangan ko magsalita ng Tagalog. Yeah, sure. Yeah. Sige, madam, sige. Kasi dito sa Belgium, Wala ho tayong maraming dito segue Pakinggan ho natin yung tuloy-tuloy na paglalahad nitong si Distress Mother. Dito kay Binibining Maharlika. lahat ng mga tao, I mean, majority, lalo na sa Flemish area, the Dutch speaking, they all speak English and we communicate in English. But nag-aaral din ako ng Dutch. Mga anak ko, they speak very good in Dutch na, no? Which I'm very happy. It distracts them through their education. So, Sheena, today, gusto ko ikaw yung magkwento sa ating mga kababayan kung ano yung nangyari sa'yo. Dahil may mga pinakita ko, mga videos kung paano kayo gipitin ng gobyerno ng Pilipinas doon sa Turkey through that fabricated documents or crime. Tama ba? So, pwede mong ikwento sa ating mga kababayan, paano ba talaga nagsimula itong ginawa sa'yo ni Francis Chua, ang iyong former partner, at involved ang gobyerno, lalo na si Lisa Marcos Nako, at ang matindi Marcos to. administration. Alam nyo, pardon me pag may ilang moments na medyo iyak pa din ako hanggang ngayon kasi Sa itsura ba naman na yan ni Distress Mother talagang siya maganda ho ito siya. Wala pa tayo na pag-usapan doon sa issue nito si Distress Mother. Nakikita pa lang natin talaga sa tingin natin lapitin ho talaga to ng mga gwapings. Maganda ho si Distress Mother. Tuloy. of course, no, gusto natin mag-move on, no, mag-move forward, mag-build ng new life again. Pero minsan you are confronted of, naaalala mo uli yung pangyayari. I think sa panahon ngayon, I'm emotionally ready na, psychologically ready na din. Patuloy pa din ang ating laban, no? So paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Yeah. Yung ex-partner ko na si Francis Lloyd T. Chua, we've been together since 2009. Like any other relationship, may mga problema din sa relasyon. That's very private. Normally, we are very private persons, you know. Lagi ako logical and rational when it comes to, lalo na because I'm a mother of 4 children. Pero hindi kami kasal ni Francis legally, okay? But we work together in one company.
I work for him sa construction. I help him because I'm an auditor and syempre Sa company. sa company, Francis yes, Lloyd yeah. Tichua. Okay. Yeah, okay. So, anyway, ako personally, kaya ko na ma-set aside yung private issues namin ni Francis. Magampanan ko lang yung aking role as a mother, As a mother. bilang ina sa aking mga anak. Siyempre, as you can see, malaking kumpanya ang kay Francis. Malaki din at malawak din ang kanyang impluensya sa sistema natin sa Pilipinas. Ayokong galawin yan. Quiet lang talaga ako because I don't want to endanger my life at yung mga anak ko. Pero winawarn ko na yan si Francis dati-rati pa na i-stop na namin itong gantong business, no? When you say, sa-stop na namin yung gantong business, ano bang business yon? Bakit kailangan i-stop if this is a legitimate business? Well, sa sistema natin sa Pilipinas, may mga bribery talaga. Okay? Nako. Kahit para sa akin, kahit sino man nga ang maupo, kahit matino nga ang maupo, galing from the driver and security guard, talagang talamak yung ating bribery. Yeah. Ganun ang sistema sa atin. I always say that sistema. And tsaka, it's tayo ordinary citizen, no? Bilang Pilipino, honestly, wala tayong magawa. Okay? No, kundi patuloy ang ating faith. Sana naman, no, na magkaroon tayo ng napaka strong economy. Economy at leader. Yeah. Sa totoo lang, if I have to be honest, at saka alam din ni Francis yan dati, during Duterte time, marami talagang takot, lalo na yung gumagawa ng mali. Yes. Grabe, oh. Ibig ko lang sabihin, Matindi ho yan, ha? so yung business ni Francis na kapart ka before, involved sa bribery, pag-bribe sa mga government officials and contractors, something like that? Yes. Well, as I'm working to his company, nakikita namin ang sistema. Wala kaming choice, or si Francis, kundi gampanan ang sistema. Otherwise, hindi kami maka-receive ng projects, no? Or hindi siya makipag-deal. Ganun ang laro sa sistema. You really have to pay, or meron talagang mga certain commissions from any level of in the politics, in fact. Yes. So, for me, as ordinary citizen, natatakot ako. Okay? Natatakot ako kasi, ano ba ang laban ko? Hindi kaya ako tulad sa kanila. Bisaya ko, no? I try to speak Tagalog. Yeah, no? I can speak Bisaya. It's okay. Oo. Kanang, adlok kaayo jud ko sa tanan. Giingnan na ako siya. Pero ingon siya nako, we will stop na daw 2017. Yung illegal business. Sa construction. Kasi Construction. heavily dealing with the government projects. So, okay. But I told him, no, katong nagbulag na may, I remember 2016, I went to psychologist kay kanam. Gikulata man ko anak niya 2016. That was sinulog in January. Kanang kuha na si Francis, gabi ka siloso na siya kanang bisag unsa na lang, like ako man gani na siyang gider nga ako pa nimo mag-hide kag somebody nga mag-follow jud na ako bisag asa kay ang answer pick up lang jud, no? Kaya wala jud kay makuha sa ako. Okay, so anyway, so nahitabo ng 2016 panggigipit ni Francis sa ako, and my children was only 2, 3, 4 and 6 years old at that time. And then gamay pa kayo akong anak ato 2 years old pa jud. So I have to prioritize my children. And pero
we try na ko work out ang among relasyon for 1 year, right? Kani private na niya. Yeah. Yeah, 1 year, 2016. But after the 1 year of therapy, na-realize na ko nga, dili ko responsible to change him. And na-realize na ko na nga, ang true love jud ay nako akong mga anak. And sa kang Francis, di jud na nako siya ma-change. Wala niya gitupad ang iyang promise nga 2017, i-stop na namo ang, Yung mga ang private business. business, Oo. So, kanang, kay hadlok ba ko kay, yes, dagan na ba kayong balita, you know? Yeah. We are not legally married normally, di ko mahadlok, no? But still, kay, aga-work ko sa iyang company, no? And then, I told him na magbuwag na ni 2017 because okay, this is very private already. Nga, kanang, it's not right, it's not fair nga, kanang, dili na nako siya love. Okay. And then mag-continue gyapon na mong relationship. But he said to me, no, your love will come back. Nahadlok na sad ko. Nahadlok na sad ko kay basig makulatahan na sad ko, magsige ko og refuse. Yeah. So magsige ko pray, mag-hope nga may tag makakita na siya laing babae o nga ma-in love siya sa laing babae. And in fact, niabot pa gani ang point nga nitabang na gani ko og pangita og candidate for him. Oo, para maka-move on gani siya. Pero okay, we are adults. This is our decision. Being as a parent is another dimension of our role in our life as a parent and as a partner, intimate partner, no? And even as a business person, you are also different. You play a certain role. Yes, yeah. As a businesswoman, as a mother, as an intimate partner, and even as a child. Okay, but why? Nga no yung nahitabo man ni in 2022. At the beginning, wala dyan ko kagets. Nga nung iya guning gibuhat tanan. And di dyan ko kagets, just for the sake of the kids, nga iya ning buhaton, I'm not convinced to that. One, dili good siya close sa akong mga anak or sa among anak. Kaya wala man siya time sa mga bata. No, busy man kaayo siya sa business. Mama na iyang priority. Which makasabot ko sa iya ha. Pero may lang na-delegate sa iya. Me at the same time, ka-work ko sa iyang company, ka-build sa po ko og laing company, no? On the side para if mohunong na ang construction company, we continue on a private business nga. Wala na gani involved in the government. Yeah. Yes? Kaya mas para na peace of mind. Okay? Yeah. I'm not hypocrites. I am aware, and then I mean, this exists. This kind of system exists in this world. Pero kay tungod kay ordinary citizen man ta, we silent ourselves. Yes. Karon, kung gigipit na ko nila in 2022, it was for me it was destined nga mabawaan nako ang truth nga ilang gibalak buhaton nako. No 2022. Oo. We were already in Istanbul. Okay. How we got to Istanbul? Yeah, that's yes. yeah. How we got to Istanbul? Well, at the beginning towards the end of 2019 and early 2020, before COVID, Francis has been telling me well, I know already nga na siya death threats because he has to hire bodyguards and has to have to ride on the bulletproof cars. Yes. Okay. Yung sila, anak pa sila nga kanang, normal man na sa businessman. I was like, you know, naamang gani uban nga senator diha, nga in fact sila pa ang, I think, endanger ang life, no? Wala man gani na siya bodyguard o di man gani siya mag-ride o bulletproof car. Believe kaayo ko. Yeah. And then kanang, suddenly ingon siya, Shina, we need to have another passport. Sabi niya. Oo, magkuha daw mig another citizenship and passport, you know? It's a golden visa. We spoke already with di lang na ko i-mention ang company in this live kung kinsa nga company nga among gika-istorya to help us for the golden visa. Yeah. You know? So we but in my book I will mention it. Yeah. So we explore Australia, explore Canada, but it takes 5 years before we will get our passport. So that's not an option.
We also explore Portugal, the same, it's 5 years. We explore Spain, it's 2 years. Kasi, Philippines, there's an agreement between ang countries that are being colonized by Spanish. Like after a year, you can already apply for citizenship. Yes. My question is, bakit kukuha kayo ng ibang citizenship? For what reason? To escape. Escape. Yeah. Kasama siya. Yes. Escape, Normally. or For- escape from the Death Philippines. Death threats. Yeah. So kasi marami siyang death Yes, threats. marami siyang death threats gyud. Even ako makareceive mga ganiko Okay. minsan. Pero kanaang tapong but towards the end of 2019 saka pa na siya nagtug-an nako nga nga and then ako worse. You know. So and we explore Cyprus. Yeah. Cyprus normally would be the perfect choice because 6 months lang you become a citizen, you have your passport already. But it's a huge amount of money. It's 1.5 million euros for an investment as family package. Ha? Ang problema, kay dili siya appeal because we are not married. Only me and my 4 Mga kids. bata lang. Yeah. Yeah. So ginapush na sa niya, siya nanong di na lang man ta magminyo for the sake of the kids. Okay. And I said to him, no. For me, kanang wala ko nagminyo because I wanted to marry nga to the man that I love, I truly love. Because this is also a reflection I'd like to show to my kids. No, I call a man as my husband, or my children would respect that too. Yeah. But not necessarily it's Francis. Okay. Yeah. So okay, it will be very painful or hurtful for you, Francis, that I came now to public and I came out to the media now. I'm so sorry. I wish we could have had this civil conversation before, but I tried. I did warn you in 2022 kung giipit ko ninyo maayo in Istanbul. And I really thought there in Istanbul mamatay na ko. Okay, but okay. Anyhow, so ingon siya na ko, iya kong gi-threatened because my firstborn child is not his child. Yes. Okay, but ingon siya ko na ko, nanong dili nimo tawagan ang papa sa imuhang first child? And ko, what? I was like, no, what, why? Because, tanang tao, including ng mga nag-death threat sa iya, thought that is his firstborn child. So, ako naman, how cruel could, my God, my son, okay, my son will not be fully protected, kaya dili man iyang anak, no? And in the Chinese family, when you have an enemy, the first child, the firstborn child is very crucial. Yeah. They will have it killed or threatened to kill because in the Chinese community, the first child is important. Yeah. Yes, the firstborn child, especially a son. Yeah. So bakit gusto niyang i-kontakin yung father niya? It was just out kanang kuan, di-threaten ko niya, para i-prove sa ako ba nga, di ko worried for his 3 children because the people thought that the my firstborn child is his. But in fact, it's not. It's no longer a secret also to my children. I told them about this too. But okay, nganong sa Istanbul, nganong mahitabo na, nganong naadto mi sa Istanbul. Because of that, naningkamot ko, makakonect ko og projects in my field, o contract with a doctor, it's a Swiss doctor, hoping that I could get a residency because I do not have 1.5 million to invest for us to get the passports. And he is delaying it in a way, kay gusto siya nga magminyo mi, para one package lang mi. Okay? But okay, fast forward, finally, naabot mi sa Istanbul, it was not yet the plan for me to escape, no? I'm not ready really. Did you go ready? Pumunta ka sa Istanbul for what? Normally, I have a meeting there. Yes, Business meeting. a business meeting. But because due to COVID, but we have to stay there. The classes back then were still online. Yeah. Okay. It's not in a campus. So for me, it's practical that I would enroll them in a Turkish private school.
And I told him also, and I think this is a nice baby step, for us to get the a legal residency, to keep safe my children. Okay, you don't want to invest anymore for the golden visa because we have also a crisis financially at that time already. Kay COVID pa yan, no? There's no enough money for funds. Okay, so I'm being creative. Okay, then makipag-contract ko as advisory board advisor here abroad in Dubai. Yeah. Karon, at that time in Dubai normally, no? Pero kay naipit naman ko sa Turkey, I could not do that anymore. So, I translate ko na lang palangga, sorry kasi dahil nga I'm not feeling well during that time, hindi ko na i-suggest kay Sheena na magtagalog siya. Preview po yan, pero sige, try kong sa inyo, i-translate yung mga ibang in Bisaya. So, we fast forward, we got our residency. At the beginning, I was scammed, yes. The issuan ko of fake residency, but we were not able to use it because I found out quick, yes. So then I do it all the process from zero. I even include my son, please write down first step, what's the first step, what are the requirements for applying for a residency. It's not easy. We got our residency after 6 months now. Yes, Okay. pero nag-apply me. Okay. But Yeah. then, The reason why gusto mong kumuha ng residency sa Turkey, kasi ayaw mo nang bumalik sa Pilipinas, tama? yes, githreaten naman ko niya. Okay. So, gusto ko lang to explain. So, nag-apply siya ng residency sa Turkey. Then, yung unang attempt, may lumoko sa kanya, which is naikwento ko na dahil kaya siya umalis sa bansa dahil nga dun sa mga death threats sa kanyang pamilya, yung kanyang mga anak. Dahil nga si Francis Lloyd Tichua, according to Sheena, ang kanyang negosyo na involved sa government transactions ay mayroong mga bribery, meaning illegal. Okay, yun yung content kanina na kinukwento niya na nangako yung kanyang ex-partner na hanggang 2017 na lang na hindi na sila papasok sa ganong illegal business. Kung matatandaan nyo kanina, then hindi pa rin ginawa ni Francis ang pagbagong buhay. Parang ganon. So dahil siya ay worried, ito'y kwento to na rin sa akin ni Sheena, no? Dahil worried siya sa kanyang mga anak na lumalaki at di bodyguard, naka-bulletproof, wala silang peace of mind sa Pilipinas kasi para silang mga kriminal na hinahunting ng mga kalaban ni kanyang ex-partner dahil sa mga illegal activities. Later on, dun sa mga susunod na sasabihin niya, syempre babanggitin niya yung gobyerno ni Marcos Jr. But ganun pa man, I'm sorry kung Bisaya, English, kasi nahirapan talaga siya mag-Tagalog. Pero Google na rin, mag-subtitle na lang kayo. Pero naintindihan niyo naman kasi mix eh. So para tuloy-tuloy yung video, okay? Pero huwag kayong mag-alala, magla-live interview kami at I will try my best na mag-Tagalog siya para mas naiintindihan natin, okay? Go na tayo. Tinraten ka niya. Did you know Francis, did you know that I could deport you? Sabi niya. Yeah, Okay. that was November 2021 when he visited us. No, because Dahil ayaw mo na siya makasama, tama? yes, that's one. But number one is our safety. Your safety. Yeah. Dahil Yes. maraming death threats. Yes. Okay. Yeah. That's from, the main. from the people na Yeah. ka-business dealing niya or Yeah, illegal yes. business dealing. Yeah, yeah. Okay. He was not really transparent to me of all these things. What I know is the construction, yes, and the logistics, etc. But but anyway, later on in my book, I will I will mention it thoroughly later. But in Istanbul, when he welcomed me that he could deport me, I was like, wow. I said to him like, wow. Don't tell me that you managed to deal with some local people Istanbul. here in Istanbul, because how come I know him very good. He always say that when money talk, everybody listen. Yeah, yeah. And So, okay. yeah, so now here comes February Of 2022. 2022. When money talks, everybody listen. Okay. February 2022,
I discovered that he's been following us because we celebrated Chinese New Year in Dubai with my kids, all four of them. Yeah. Okay. And at that time also, when we celebrated Chinese New Year, we didn't have the physical resident card already, but we have our visas, you know, because if you have an American visa, you can easily get an online visa of Turkey. Yes. Okay. Yeah. So when we get back from Dubai, and we saw, okay, I could mention now the iPad. As parents, Francis and I, if we have old iPads or old gadgets, we give that to our kids. But on his side, he forgot to sign out his Apple ID. All the while, since COVID time, no, online classes nila, my son has been using that iPad for the classes. I can imagine, I don't know why the nannies have not seen that content of the iPad. Me too, I don't know, because they've been playing of the Feb iPad. 2022. Okay. Yeah. Feb 2022, that's how I discovered their plans. Their plans. Yeah. Sino yung their? Si Francis involving other, how do I say, because they are not really politicians, but that has great influence in our system. At the time, it was during campaign. Campaign period. Campaign period. 2022 national election. Yeah. Okay. And then when I discovered that, I warned Francis, like, When you say you discovered what? Discovered messages? yes, messages, Kanina mga mensahe. videos. Kasi pinakita ko yung message ni Lisa Marcos. May nag-forward sa akin nun eh. And also, text messages. Video text messages. So, you are confirming now na yung mga ipinakita kong video and messages na si Lisa Marcos ay part ng evil plan ni Francis Lloyd T. Chua against you. Yeah. At yung mga fabricated cases sa Pilipinas, right? Yes. The thing is, it was so sad for me to discover the video because she's also a mother. She's also a woman. I don't know what okay, I can imagine Francis has a great influence over her because they have projects together. They have some dealings together. But the thing is, I'm a mother too, and I'm a woman. This is... Okay, i-hold lang natin yung video, yung iPad na sinasabi niya. Kung natatandaan ninyo, yung video ni Lisa Tanas noong 2023, na sinasabi niyang hindi daw siya nakikialam sa mga pagpoposisyon sa mga generals o sa AFP, naalala niyo yon. At ito yung pinarinig ko sa inyong audio lang ito, para lang ma-recall nyo yung message ni Bianca Zobel, yung kanyang social secretary. Ito yun eh, pakinggan niyo muna to. Liz, hi, sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. Okay, there are people, sabi nga, already out to do some extraction, meaning kidnapping. Kasi pinahold muna, tingnan mo, in the first place, itong si Zobel, yung kanyang social secretary, tsaka si Lisa Tanas, kung titignan nyo, anong kinalaman niya dito? Kung anong authority niya to do the extraction? Tuloy nyo. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like. Okay. Kaya sinasabi yan, mga kababayan, kasama yan sa exhibit ko sa mga kaso ni Lisa Tanas. Pinresent ko to lahat, itong kaso ni Gina. Kasi yung isang general doon, hindi pumayag sa illegal na pagdukot sa mga anak niya. Yan ang